Pinangunahan ng PCADAW o Pasig City Anti-Drug Abuse Office ang pamamahagi ng tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 11,250 pesos pangdagdag puhunan sa negosyo ng 100 Pasigenyo. Ang mga benepisyaryo ay mga kapamilya ng o hindi naman kaya mga persons who use drugs na nagkaroon ng pagkakataon na magbagong buhay. Bago magsimula ang distribusyon ay nagkaroon ng maikling programa na dinaluhan ni Mayor Vico Soto, mga konsehal na sina Volta de los Santos at Simon Romulo Tantoco, PCADAW Head Aida Concepcion, Kapitan ng San Jose na si Nono de la Cruz at Barangay Palatio Kagawa Dory Cruz nitong Lunes sa San Jose Covered Court. Nabatid na magkakaroon ng home visitation ang PCADAW sa mga benepisyaryo nito para kamustahin. Importante na kung ano yung matanggap natin ngayon ay hindi manatiling kung ano yun, kung anong amount yun, kung anong halaga niya, pero palaguin po natin. Yan po ang importante. Marami po sa ating mga kababayan ay aminin natin, hindi pa ganun kagaling sa paghawak ng pera. May matanggap na malaking pera, pagkatapos ng 1, 2, 3 buwan, ubus na rin. Balik sa square one. Ika nga, ayaw natin na mangyari yun. Kaya ngayon po, hindi lang tayo basta magbibigay ng tulong, kung hindi, sasamahan po natin ng konting mensahe o konting education para po mapalago sana natin. Kaya yung speaker natin, sabi naman ni Consi Simon kanina, talagang magaling. At nakita ko sa sarili kong mata kung paano niya napalago ang kanyang negosyo. Kaya sana mamaya po makinig tayo ng maigi sa kanyang mensahe po sa atin. Okay lang po ba yun? Ayan po. Siyempre, papasalamat din tayo sa mga staff po natin. Ako, hindi po dahil sa kanila, hindi natin mai-implementa ang programa na ito na tulong sa inyo. Kaya sa mga staff ng PCADAW, palakpakan naman po natin sila. Napakasipag po talaga nila. Marami pong bahagi ang laban kontra illegal na droga. Nandyan po yung operations ng kapulisan, nandyan yung ginagawa ng PIDEA, yung mga polisiya ng Dangerous Drugs Board at ng ating nasyonal na pamahalaan. Pero dalawa, yung pinaka-basic niyan, dalawa po yung bahagi ng laban kontra illegal na droga. Alam naman natin, lahat naman tayo naapektuhan ng illegal na droga. Alam natin kung ano yung masamang naidudulot nito. Aminin man natin o hindi, talagang nandyan yan eh. Pero sa laban natin, gusto natin mabawasan o mawala ang illegal na droga sa ating lungsod. Dalawang bahagi po yan. Yung sinasabing supply side, nandyan po din yung sa demand side. Yung supply side, yan po, hinahabol yung mga drug lord, yung mga drug pusher, drug dealer, yan po yung sa supply side para mawala yung supply o mabawasan yung supply ng illegal na droga sa lungsod natin at sa bansa natin. Pero yung kabilang bahagi po niyan, sa aking palagay, mas importante pa po yung nilalabanan natin yung sa demand side, binabawasan natin yung demand. Kasi ang totoo po niyan, kahit anong operation ng kapulisan natin, kahit ano pong gawin natin na hulihin natin ang hulihin yung mga nagbebenta ng illegal na droga, hanggat merong demand, hanggat merong bumibili, talagang magkakaroon po. Mahuli mo man yung drug dealer ngayon, bukas meron na naman bago. Yun po nangyayari, hindi lang naman sa Pasig, alam naman, di po sikreto yan. Kaya importante po na sa ating lungsod, bawasan natin yung sa demand side. Hindi po yan nangyayari basta sabihin mo lang sa isang tao na, uy, tumigil ka. Alam naman natin, talagang nakaka-addict po yan. So, alam po natin yung realidad. Hindi po pwede basta lang na sabihin mo na tumigil ka. Kailangan sasamahan natin ng programa. Sasamahan natin ng tulong. So, meron tayong rehabilitation, meron tayo sa rehab mismo pag medyo malala na po. Hindi natin ginejudge yung tao, hindi natin siya hinuhusgahan, hindi, gusto natin tulungan. Kasi pwede yan mangyari sa kahit sino sa atin. Gusto natin tulungan kung sinong naapektuhan ng problema na ito. Meron din tayong community-based drug rehab program. Yan po, nilututukan natin, binabantayan natin. Pero isang bahagi rin po niyan, pagbabawas ng demand side natin, ay yung mga livelihood program katulad po ng ginagawa natin. Kumbaga, hindi lang natin basta hulihin ng sino dapat hulihin. Hindi natin basta sabihin lang na, tumigil ka. Hindi. Gusto po natin, tutulungan natin. Hindi lang kung sino yung PWODs natin o persons who use drugs natin, hindi lang kung sino yung gumagamit mismo, kundi tulungan natin yung buong pamilya.
naniniwala po tayo na kapag merong source of livelihood ang isang tao, isang pamilya, ay mas maliit na yung tsansa na babalik siya sa dating nakasanayan, dating ginagawa. Kaya sana ito po ay yung programa natin, bukod sa, alam ko naman na appreciate natin yung programa na ito, pero muli po, sana kung ano yung matanggap natin na pondo, ay magamit po natin sa tama. Kaya rin po medyo mahigpit tayo. Pasalamatan ko rin po yung mga kasama. Yung mga kasama natin, yung mga nag-OJT po natin mula sa RTU. Nandyan po sila. Napakasipag din po ng mga yan. Napakalaking tulong po. Hindi natin magagawa ng maayos yung programa nito kung hindi po dahil sa kanila. Mga estudyante pa lang po sila, pero grabe po, talagang tumutulong po sila. Pero yan po sinasabi ko, kaya po talagang nag-iikot din sila, chinecheck po nila, talagang may negosyo ba? O baka sinasabi lang na may... Kaya po tayo medyo naghihigpit para makasiguro tayo na sa tama talaga nagagamit yung pera. Kasi pag sa tama nagagamit yung pera, mas magiging sustainable yung proyekto natin, mas marami pa tayong matutulungan. At again, ayaw po natin, ito hindi po tulong na papogi lang o para lang may mabigay po kami. Gusto po natin na magkaroon na magbabago sa ating lipunan. Yan talaga ang hangad natin. Hindi po ito para lang magbigay ng pera. Ito po, gusto natin ng pagbabago sa ating lipunan. Gusto po natin makatulong sa mga pamilya Pasigenyo. At sana, pag nagkita po tayo ulit sa susunod, kung saan man tayo mag-aabot, ay sana makarinig o makita po namin yung mga kwento na yung maliit na natanggap namin noong February 2024, pagkalipas ng ilang buwan, pagkalipas ng ilang taon, ay napalago na namin, napalaki na namin yung negosyo. Di ba? Exciting po yun. Kaya sa inyong pong lahat, muli po, congratulations dahil nandito po kayo at palaguin po natin yung matatanggap natin sa araw ito. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. Ipinarating ng mga nakatanggap ng tulong ang kanilang pasasalamat, dagdag nila mapapalago ang kanilang negosyo sa tulong ng lokal na pamahalaan. Mula sa ikalawang pagkakataon hanggang umano sa patuloy na pagbibigay ng tulong pangkabuhayan ay naibigay ng LGU. Malaking tulong po ito na ibinigay ni Mayor sa amin kasi po hindi na po namin inaano yung hahanapin kung saan kukunin yung panggastos namin sa araw-araw, pambaon ng mga bata po. Malaking tulong po. Lalo po ako, may mga estudyante po ako elementary tsaka college. Ngayon po, yung bunso ko pong anak, gagraduate na po ng criminology ngayong Mayo po. Dahil po sa ni Mayor, programa ni Mayor na ganyan po. Napakalaking tulong po. Noong una po nakatanggap po kami ng 6,250 po. Tapos ngayon po ito 11,250 na po. Pandadagdag ko pa po sa iba pang gagawin kong negosyo. Katulad po magtitinda na po ako ng rice. Yun po. Kasi chicken fillet po, tsaka lumpiang prito tinda ko, tsaka lumpiang Shanghai po. Yun po. Nilalako ko po sa palengke tuwing alas 4 ng madaling araw po. Yun po, ayun po. May yung dinagdagan ko po ng kanin. Kasi hinahanap po ng mga tao. May kasama ng kanin para isang kainan na lang sila. Laki pong tulong kasi po kumikita po ako ng 500 a day. Yun po, pambaon ng bata, panggastos araw-araw, hindi na po namin nahagilapin kung saan kami kukuha. Basta may negosyo na po kaming ganito, okay na po. Marami na pong paggagamitan. Maraming salamat sa inyo, Mayor, sa programa nyo pong ganito na binibigyan nyo ng financial assistance. Malaking tulong po ito at sa mga staff po ng Picadaw at saka sa mga konsehal po. Maraming salamat po. Thank you ng marami. Thank you very much and God bless. Nagpapa-order ako ng longganisa dyan sa Pinagbuhatan High School. Nagdi-deliver ako every Friday. Maraming salamat po sa mga nag-organize. Mas nakakatulong sa amin, katulad sa akin na may 3 anak na nag-aaral. Kumbaga, kahit pa paano, yung pambaon ng anak ko, yun doon ako nakakakuha sa tindahan. Idagdag ko sa puhunan sa sari-sari store ko. Salamat kay Mayor Vico Soto sa programang financial assistance at sa namumuno ng Pacadaw. Thank you dahil nakasali ako dito at nakakatulong sa amin mag-iina. Pwede namin gamitin sa napuhunan,
Ganon. Pupuhunan namin sa negosyo. Dagdagan. Ganon. Maraming salamat sa binigay nilang financial assistance. Sana magbigay pa ulit. Malaking bagay itong natanggap namin na to kasi kahit pa paano dagdag puhunan din eh. Sa malaking bagay talaga. Panggastos, panghanap buhay din, ganon. Maraming salamat kay Mayor dahil sa tulong na pinasyal na binigay sa amin ngayon. Sa malaking bagay, sige. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.